Hello mga idol! Bago tayo magpatuloy sa kwento ni Yuseong ay mag-shoutout muna tayo. Shoutout po sa iyo Idol Jerry Morato, shoutout po sa iyo Idol Jason Del Lova pati na rin kay Miss Jennifer Besana Yaubet ng Rojas City Capiz, shoutout po sa iyo Idol Kurt Dial Magtatayaw, shoutout po sa iyo Idol Domingo Trequina, shoutout po sa iyo Idol Rokilo Tertoga, shoutout po sa iyo Idol Clyde Coast, shoutout po sa iyo Idol Marvin Aningat pati sa kuya mo na si Mark AJ Aningat, at shoutout po sa iyo Idol Aurelia Mangila pati sa lahat ng kasamahan ng asawa mo sa Ashkan at kay Che Guevara. Maraming salamat sa patuloy na pagsuporta mga idol. Sa pagpapatuloy, nag-umpisa ng hanapin nila Yuseong ang monghe na tumakas, hinalugog nila ang buong Senado para hanapin ang monghe, gumamit ng telepathy si Yuseong at tinanong kung nahanap na ba nila Soso ang monghe, ayon naman kay Soso na wala ang monghe sa kanluran ng bulwagan ng Senado. Ayon naman kay Ryohecho na hindi niya rin nakita ang monghe sa hilagang bulwagan ng Senado, sinabi naman ni Bong De-ala na posibleng may isang sekretong lagusan na pwedeng takasan na nakalagay dito sa bulwagan ng Senado na hindi natin alam, dapat tayong mag-ingat sa anumang talisman o monumento, sa loob o labas, na namumukod tangi. Sinabi naman ni Yuseong na wala siyang makitang anuman na kainahinala sa loob ng gusali ng Senado. Sa isip-isip ng ating bida na napapahanga siya ng husto, ang lugar na ito ay wala man lang makikita kahit isang tao dito. Kung normal lang ba talagang walang tao sa bulwagan ng Senado pagsapit ng gabi, kahit man lang isang langgam ay wala ako makita sa isang malaking gusali na ito, na para bang alam na ng monghe na magkakaroon ng matinding labanan dito sa bulwagan ng Senado. Siguro ganun talaga kahanda palagi ang monghe kaya matatawag talaga ang monghe na iyon na isang tuso. Habang patuloy na hinahanap ang monghe ay napadaan si Yuseong sa kwarto na pinaglalaroan ng monghe ng paborito nitong larong Go. Napabalik ng tingin si Yuseong sa kwarto na ito hanggang sa nakita niya sa lamesa ang board ng larong Go, at habang nakatingin sa board ay napaisip si Yuseong ng malalim. Bigla naman lumabas si Soso sa isang kwarto at sinabi kay Yuseong na sa tingin niya na wala dito ang monghe. Kaya mas maigi na lumabas na sila at doon maghanap, kailangan na lang nating maghanap mula sa simula muli, sinang-ayon na naman ni Yuseong ang mungkahi ni Soso. Subalit nagtataka na tinanong ni Soso si Yuseong na kung may problema ba ito, kung may bumabagabag ba dito. Ayon naman kay Yuseong na wala naman, medyo may ibang pakiramdam lang siya ngayon, nagkakaroon lang siya ng malakas na pakiramdam na ang monghe ay nanggaling dito. Ayon naman kay Soso na baka ito ang talisman na sinasabi ni Bong De-ala kaya nararamdaman ni Yuseong ang pakiramdam na iyon, at habang patuloy na naglalakad sa loob ng kwarto ay may kakaibang naapakan si Yuseong sa sahig. Napaisip naman ng ating bida kung ano ito, kaya sinubukan na nilang tignan kung ano ang meron at binuksan ng isang lihim na lagusan, subalit hindi na lang makapaniwala si Yuseong at Soso sa mga nakita nila, napapamura at napapatanong na lang si Yuseong kung ano ang mga ito. Ayon naman kay Soso na nakita na niya ang bagay na ito. Ang mga bagay na ito ay muntik nang sirain ang bilangguan sa mga oras na kinakalaban nila si Elder Hyoyo sa pinagbabawal na lugar. Sa tingin niya na tinatawag ang mga bagay na ito na The Primordial Chaos Bombs. Makikita natin na napakaraming mga bomba ang nagtitipon-tipon sa sekretong lagusan sa ilalim ng kwarto ng monghe at ang bawat isa sa mga bomba na ito ay nagtataglay ng malakas na pagsabog. Sa kabilang banda naman ay sa pamamagitan ng pagsunod sa mga utos ni High Lord Jegal, ang mga puwersa ng Jongjo ay mabilis na nahanap at nasupil ang mga nakatakas na bilanggo. Ang kaganapang ito ay tatawagin sa kalaunan bilang ang malaking pampublikong krisis ng kaaway ng Merem. At dahil sa kaguluhan na nangyari ay 1,843 sibilyan ang nasugatan, at 589 ang namatay, sa 824 na nakatakas ng mga bilanggo, 378 ang muling nahuli at 404 ang napatay, habang ang natitirang 15 takas ay patuloy pere na hinahabol sa ngayon ng mga mandirigma ng Merem.
Patuloy din na hinahanap pa ang ibang mga takas kaya sinabi ng isang mandirigma na hanapin ang bawat sulok kung may mga nagtatago pa na mga takas na bilanggo at mag-report sa High Lord bawat detalye sa paghahanap. Makikita natin na may isang kainahinalang tao ang nagtatago at umiiwas sa mga mandirigma ng Merem. Sa ngayon ay ang kabuoang bilang ng mga nawawalang bilanggo ay 27. Sa kabilang banda ay nagsinda ng apoy ang isang matanda, itinoon ng High Lord ang karamihan ng kanyang mga pagsisikap sa pagpapanumbalik at pagtulong sa mga biktima, at hindi gaanong nagsalita tungkol sa krisis na nangyari, ngunit alam na ng mga tao na ang lahat ng ito ay bahagi ng isang paghihimagsik na nagmula sa baluktot na ideolohiya ng monghe. Makikita natin ang pagpapalipad ng mga tao ng maraming lantern. Napapahanga na lang si Merem High Lord at Demon Gi habang tinatanaw ang kagandahan ng mga lantern sa kalangitan. Biglang lumapit si Lord Doko at tinawag ang High Lord. Tinanong naman ni High Lord si Doko kung ano ang gusto nitong sabihin. Ayon naman kay Lord Doko na kapag natapos ko na ang mga tungkulin ko dito, bababa na ako sa pwesto ko. Sana balang araw mapatawad mo ang aking pagtataksil. Nakangiti naman na sinabi ni Merem High Lord na kung ikaw ay tunay na humingi ng kapatawaran, sana ay manatili ka at patuloy na maglingkod sa Merem Alliance sa halip. Nagulat at hindi naman makapaniwala si Lord Doko sa mga sinabi ng Merem High Lord. Ayon pa kay Merem High Lord na alam ko na lahat ng ginagawa ni Lord Doko ay para sa ikabubuti ng alyansa ng Merem at iyon ay walang pinagkaiba sa nararamdaman o iniisip ko. Kailangan ko ang isang tulad mo Lord Doko. Ngayon higit kailanman, Commander ng Demon Slayer Doko, lumapit at hinawakan ni Merem High Lord ang mga kamay ni Lord Doko. Sinabi ni Merem High Lord na inaasahan niya ang magandang pakikipagtulungan para sa hinaharap ng Merem kasama si Lord Doko. Mangiyak-ngiyak naman na magalang na sumang-ayon si Lord Doko kay Merem High Lord. Samantalang sa kabilang banda naman sa di kalayuan sa Jeongju, makikita natin ang monghe na naglalakad sa kalagitnaan ng kagubatan kasama ang nag-iisang inkwell. Habang naglalakad ay halos matambo na ang monghe at hindi na mag-alaw ang paa na tinamaan ng punyal na may laso ni Yuseong. Patuloy na din kumakalat pa ang matinding lason sa katawan ng monghe kaya makikita natin na hindi nasa magandang sitwasyon ang katawan ng monghe ngayon. Habang patuloy na tumatakas ang monghe ay napahinto ito sa paglalakad ng may mapansin. Nakita ng monghe ang kanang kamay nito na si Honamdo na nasa likod ng puno. Makikita natin si Honamdo na hawak ang espada nitong putol at ang isang mata nito ay tuluyan ng nabulag dahil sa ginawang pag-atake ni Yuseong. Nagtataka naman na tinawag ng monghe si Honamdo. Ayon sa monghe na buti naman ay buhay si Honamdo, may mahabang paglalakbay pa silang dalawa kaya samahan siya ni Honamdo sa panibagong umpisa. Huminto naman sa paglalakad ang monghe nang mapansin nito na hindi sumusunod sa kanya si Honamdo. Ayon sa monghe na totoo na sa tingin ni Honamdo na natalo siya sa laban na nangyari, kaya naiintindihan niya ang nararamdaman ngayon ni Honamdo. Gayunpaman, kapag ang isang pinto ay nagsarado, sa kalaunan ay may ibang pinto naman ang magbubukas. Sa sandaling ang mundo ay umabot sa kaliwanagan, at ang pangarap ng High Lord ay humantong sa lahat sa kapahamakan. Magkakaroon ako ng isa pang pagkakataon na bumangon mula sa abo. Sa kabilang banda naman ay sinabi ni Yuseong na hindi ko alam na may ganitong espasyo, may mga sapat na bomba na pampasabog na nandirito na kayang wasakin ang buong gusali ng Senado pati na rin ang buong bundok. Ayon naman kay Soso na sa tingin niya na mas malalim pa ang espasyo na ito. Kaya nang ginamit ni Yuseong ang kanyang third eye ay hindi na lang makapaniwala si Yuseong sa mga natuklasan niya. Ayon kay Yuseong na wala na silang oras pa na natitira, nagtataka naman si Soso at tinatanong kung anong sinasabi ni Yuseong. Nababahala na sinabi ni Yuseong na wala na silang natitirang oras sa nalalapit na pagsabog ng mga bomba na ito. Lumabas ang sudden mission kung saan ay kailangan ni Yuseong nakaharapan ng mga pampasabog na bomba na nasa gusali ng Senado. Ang kabuuan ng mga bomba ay nasa 48, ang natitirang oras na lamang bago pa sumabog ang mga ito ay 1 minuto at 37 segundo. Makikita natin ang malaking pagkabahala sa mga muka ni Yuseong at Soso, kaya mabilis na inutusan ni Yuseong si Soso na dala ni Soso ang iba pang mga tao paalis at palayo dito sa Senado.
Nag-aalala naman na tinanong ni Soso na paano naman si Yuseong, at saka ang mga pagsabog na ito ay siguro naman na ang gusali at kabundukan lang ng Senado ang tatamaan. Ayon naman kay Yuseong na isang malaking problema pa din yun, ang kalapit na bangin ay nakaharap at nasa ibabaw ng nayo ng Jeongju. Kung ang pagsabog ay magdulot ng avalanche, ang lugar sa ibaba ay masisira at maraming tao ang mamamatay. Tinanong naman ni Soso kung may naisip na ba na plano si Yuseong sa sitwasyon na meron sila ngayon. Mabilis naman na tinawag ni Yuseong si Jujo kaya makikita natin ang paglitaw ni Jujo galing sa inventory ni Yuseong. Agara naman na nagpalit ng anyo si Jujo at binuhat si Soso na kinagulat at pinagtaka naman ni Soso ito. Hanggang sa mabilis na tinangay ni Jujo si Soso palayo, samantalang naiinis na sinabi ni Soso na hindi pa sila tapos na mag-usap ni Yuseong. Kaya habang papalayo ay tinatanong ni Soso kung ano ang plano na gawin ni Yuseong. Agara naman na binuksan ni Yuseong ang inventory niya at sinubukan na ipasok ang mga bomba sa loob. Makikita natin na tuluyan ng naglalaho ang mga bomba papasok sa inventory ni Yuseong. Kaya napapangiti na lang ang ating bida na mapagtanto niyang gumana ang naiisip niyang plano. Sa ngayon ay may 24th na lang na piraso pa na natitira, kalahati pa ang kailangan niyang ilagay sa inventory, at may 42 na segundo na lang siyang natitira para gawin ito. Kaya napagtanto ni Yuseong na mas malalim pa pala ang kinaroroonan ng ibang mga bomba kaysa sa inaasahan niya. Sa tingin din niya na mas marami pa siyang bomba na makikita kapag mas bumaba pa siya sa ilalim ng espasyo. Kaya habang patuloy na bumababa ay patuloy din na nauubos ang oras. Napagtanto din ni Yuseong na tama nga siya na mas maraming bomba ang nasa mas ilalim ng espasyo. Kaya binuksan ni Yuseong ang inventory niya at pinasok ang maraming bomba na nadadaanan niya. Sa ngayon ay may 34 na segundo na lang siyang natitira bago sumabog ang mga bomba. Sa kabilang banda naman ay sinabi ng monghe na ang Primordial Chaos Bombs, unang nilikha ng Clan of Thunder and Lightning, na yumanig sa mga pundasyon ng mundo 200 taon na ang nakakaraan. Hindi nagtagal ay minarkahan sila bilang mga kaaway ng Merem ni Elder Hyoyo at pagkatapos ay napuksa ang mga ito. Ang mga bombang iyon ay naging bahagi ng arsenal ng Shadow Hand mula noon. Napatahimik naman si Honamdo sa mga sinabi ng monghe at nagpatuloy sa pakikinig dito. Ayon pa sa monghe na ang masalimuot na disenyo ng mga bomba ay ginagawa ito upang hindi sila madisarmahan kapag nasindihan na ang fuse at patuloy lang itong sasabog kahit ano pa ang gawin ng iba at walang makakapigil sa pagsabog nito. Sa kabilang banda ay makikita natin na may 4 na segundo na lang ang natitira bago pa sumabog ang bomba. Sa ngayon ay may 5 pang natitirang bomba na kailangan ni Yuseong na ipasok sa inventory niya. Naiinis din si Yuseong sapagkat ang isang bomba ay sobrang mas malayo kaysa sa ibang bomba. Sa ngayon ay may 3 segundo na lang si Yuseong. Patuloy din si Yuseong na inaabot ang natitirang isang bomba. Makikita natin ang pag-aalala at hirap na pinagdadaanan ni Yuseong ngayon hanggang sa may 2 segundo na lang bago ang pagsabog. Tuluyan na din ni Yuseong nakita ang natitirang isang bomba at sinusubukan na abutin ito bago pa maubos ang oras, hanggang sa 1 segundo na lang ang natitira. Sinabi naman ng monghe na ngayon ay masasaksihan nilang lahat ang kapangyarihan ng Primordial Chaos Bombs. Nabahala naman si Soso ng makarinig ng pagsabog at ang gusali ay nayanig at nagkaroon ng mga bitak-bitak ang gusali na hudyat na malapit na gumuho ang gusali ng Senado. Nag-aalala na lang si Soso at napapatanong kung ano ang nangyari kay Yuseong. Kaya mabilis at nagmamadali na tumatakbo si Soso papasok ng gusali ng Senado at nag-aalala na tinatawag ang pangalan ni Yuseong at umaasang sana ay okay lang ito. Habang nakatingin sa lokasyon ng Senado ay katahimikan lang ang nangyari dito. Napapatahimik na lang ang monghe sapagkat hindi ito ang dapat na mangyari. Ang inaasahan niya ay magkakaroon ng malakas na pagsabog sapagkat ang bomba na iyon ay kailanman hindi mapipigilan ang pagsabog. Kaya napapatanong na lang ang monghe kung ano ang nangyari, bakit walang pagsabog na nangyari, hanggang sa biglang makaramdam ang monghe ng kirot at sakit ng may tumusok sa katawan niya. Hindi niya inaasahan na mangyari ito. Makikita natin na sinaksak ni Honamdo ang monghe ng putol na espada nito. Napapatawag na lang ng pangalan ni Honamdo ang monghe.
Ayon naman kay Honamdo na nakita na niya ngayon ang lahat, lagi kong iniisip na ginagawa ko ang tama, ngunit hanggang sa nawalan ako ng mata, ay sa wakas ay nakita kong sumusunod ako sa utos ng demonyo, napapasukan na lang ng dugo ang monghe habang sinasabihan na isang bastardo si Honamdo, hanggang sa mahigpit na hinawakan ng monghe ang bilog-bilog nitong bracelet, samantalang mas lalo pa ni Honamdo diniinan ang espada nito habang sinasabihan ng monghe na mamatay na ito, hanggang sa magkaroon ng malakas na hiwa sa kinaroroonan ng monghe at Honamdo.